the Grok. Para kahit paano mayroon kang panggulo sa Lancelot. Tapos find a way to deal with the Esmeralda. Oo. Actually, kung hindi nga makakalusot ang Grok dito, may mga badang pa na pwedeng ilabas. May gatot din. Dami pa. Gustuhin nila. Marami pa talagang option dito. Ito si Super Yoshi. Oo, tsaka may Ruby pa siya. Ang daming nilalaro dito ni Super Yoshi, pero mukhang Grok ay tatanggalin na rin. As you said, no, may badang, pero I don't think Kufra, isa rin sa mga ginagamit niya, hindi gaano kaganda sa larong ito. Maliban na lang, of course, ay kung mag-hyper-focus sila sa Lancelot, no? Yeah. Problema kasi sa badang may shield din eh. Ayun nga lang. So dagdag sip-sipin na sip-sip shield kay Esmeralda eh. So I think for Smart Omega, maganda sana yung highlight sa kanila kaso sila mismo nagtanggal. Aha. Yung Joe, kawawa din sa sa Esme. Oo. How about Blue Rome? May mga nakikita tayo kayo na mga naglalaro doon. Sa RG. Feeling ko Ruby. Ruby or Ano ba, Matilda? Sobrang bilis. How May about shield din yung Blue Rome? Matilda. No. Ayan na. Kaya gatot-gatot na lang. As you said, no, Midnight Gatot Gacha. Na-lock in na rin dito ng Omega. Next two picks here para sa Twisted Minds. Naghahanap pa sila ng kanilang roamer, pati na rin ang gold laner. Lunox. Joke. Ano pwede ka mag-Beatrix dito? Bea Franco. Oo nga. Nag-catcha din actually si Kaloy Yeah. So, baka isa to sa mga option. Kailangan lang nila ng tutunaw dito sa Fred rin. Irritel? I think you'd worry about the Harith kasi mas malaking problema siya. Yung Esmeralda kaya niya i-zone yun eh. Yung Fred rin mag-isa. Kasi kapag tinignan mo, wala masyadong damage yung Smart Omega. Yung Harith lang. Badang. Badang, okay. And then, Badang ano to? Badang Granger. Well, let's see kung ano ang kukunin dito ng Twisted Minds. Ano kaya ang kanilang magiging pick for the gold lane? Badang Kari. Oh! Moskov. Wow. Interesting. Very interesting pick here. Moskov locked in for Twisted Minds. Doble-doble ang kanilang pwedeng ipadala sa mga side lanes with this Moskov na may access sa SOD, pati na rin yung Heart Guard ng Angela. Nung game 1, nakita natin si Sean na ginagamit ang kanyang Heart Guard after pressuring the side lanes. Mukhang mas magdo-double down doon sa ganong estratehiya ang Twisted Minds. No joke, ang ganda nung Changi dito. Changi pick. Oo, tama. Kahit may shield, parang nag-iisip kasi ako ng slow hero. Siguro mga Eve, Lilia. Pero Valentina yung pinakamaganda eh. Kasi pwede mo kunin yung Heart Guard. Sa Tapos Heart Guard. malaking problema yung Fred rin. Kahit nga yung Arlot eh. Arlot na may Heart Guard. Yeah. Oo nga, mahirap ba? Pero ano ba to? Mid lane na lang ang inaabangan, no? I agree, Valentina might just be the best pick here para sa side ng Omega. At pero ang kukunin nila ay Farsa. Ang burst damage, ang hanap ng side ng Omega at pati na rin comfort. Kung babalikan natin ang week 1 ng Omega kung saan nakakita rin sila ng mga magandang resulta, ay nanggaling ito sa performance ni Haji on this Farsa pickup. Oo, ang ganda rin ang control nila dito sa mid, no? Kung iisipin mo, ang bilis ng clear wave, ang bilis ng rotation. So, isa to sa mga kailangan matahan ng Twisted Minds. At ngayon napapasok na tayo sa ating game number 2 of the Series 2. Nakita na natin kanina na nakaangat ang Omega sa kanilang early game fights via that Esmeralda na hawak ni James. Na kaya magiging kwento dito sa game number 2. Makakalamang na naman ba sila with this type of composition na may burst damage kay Haji? O gagana na ba yung Angela composition ng Twisted Minds na sinubukan din nila kanina? Welcome to the Land of Dawn. This is Game 2 of Omega versus Twisted Minds. At mukhang makikita na natin dito kung paano magpapatuloy ang storya ng seryeng ito. Yan ang aabangan natin. No? Again, dalawang Purify ang ibinigay dito ng Twisted Minds against Smart Omega. Malaking respeto para sa mga crowd controls. Sobrang laki nung worry ko dito for Smart Omega, honestly. Baka magwala yung Esmeralda. Lalo may kasamang Angela. And ang sagot dito ng sagot ng Smart Omega is artillery damage. Ang problema is kapag hindi Esmeralda yung target nila, ang laki ng zone potential ng Twisted Mind. So for Smart Omega, for this to work, kailangan sobrang tindi ng focus sila na ma-shutdown dito si Lanzo. And so far, no, nakita din natin kanina sa game number 1 na napakainit maglaro ni Lanzo, especially kapag nakapatong sa kanya Angela on that Phobius. Paano pa kaya ngayon na Esmeralda ang kanyang hawak? But great pressure mula dito kay Haji at nanakaw pa nga niya yung scroll crab na yun na nanggagaling sa top lane. May ganun palang play, no? Pag may balbas yung, yung turtle pit, pwede ka magnakaw ng XP crab ng ganun. Pwede mo kasi taguan and walang ideya yung kalaban. Pero ngayon, clear wave. Mangunguna na naman dyan ang Smart Omega. Control na naman doon sa itaas ang kanilang siniset.
And so far, tahimik ang Land of Dawn. Magte-tradean lamang ang mga side laners natin. And looking at the Infinix in-game equipment, wala pa naman nagbabago masyado. O pupunta muna tayo sa ating mga Tier 1 boots na mukhang lahat sila ay bibili na ng kanilang mga upgraded na sapatos sa larong ito. Warrior boots para kay Sean, ha? Nagra-rush nga si ano eh. Nagra-rush si... I think si Sean mismo yung hindi. Ayun, nagra-rush ng glowing wand. Yung Angela. Same thing ginawa niya kanina. Wow, kakaiba ito, ha? And may kita natin ngayon na nagsasama-sama dun sa may balbas. Ayan na. The bush, pero yung taunt, hindi tumama! Para dito kay Kaloy, kamunti ka na. Ryzen level 4 na rin naman, makikipagagawan dun sa crab. Pero magtatagumpay pa rin doon ay si Lansu. Buhay na ang pagong at nakapwesto na rin dito magkabilang kubunan. Loki, magaling yung mga laning phase dito ni Netsky, no? Parang Ganda. napakahirap talunin. 1v1 setup ang harit nito ni Netsky. Ngayon si Lansu. Nagbibigay ng vision para dito sa Twisted Minds. Tatalo na with the Falling Star Moon. Mahanap si Haji. 3v1. Sasakay ang Angela. Hard guard na nagamit na rin. Haji kailangan matras pero Feathered Urge na ginagamit na rin niya. Pero pumasok na rin si Kaloy with the flicker. After the guard, inabutan si Kaloy. Kakayanin ba nilang tunawan ito si Kaloy? Makakatakas ba? Parang hindi na nga ata kasi si James ang kikitil sa kanyang buhay. And that might just be the turtle as well para dito sa Omega. MP the King ay kumukuha pa rin ang kanyang purple buff pero mukhang sisimulan na nga rin. Pagre-retrain pa ata dito ni James. Nandito na ang Heart Guard at mukhang makaka-contest pa. Pero hayaan na lamang yan. That should be a turtle secured for the side of Omega. Okay, Lansu. Akala ko papasok pa siya eh. Hindi na. Wala na rin siyang patakas if ever man eh. Pero ito, wala atang takas dito ay wala iba kundi si Lansu. Nag-tribution actually nagamit ni Ryzen pero tumama doon sa crab. Hindi sa slow para dito kay Lansu. Pero si Netsky, napakaganda talaga ng control din dito sa lane niya, no? Kaya nga eh, laki nung factor na lamang si Netsky dito versus Nosha. And medyo weird din yung naging approach kanina ng Twisted Minds na nag-all-in si Lanzo at pati na rin si Sean pero hindi rin nag-contest si MP the King. So, may konting disconnect. Gustong plano dito ng Twisted Minds. Kaya naman, even though napatay si Haji, fortunately for him, naka-lethal ignition yung Parsa. So, umabot yung huling proc ng damage para mapatay yung Esmeralda. And it allowed Ryzen to just take this turtle. And good quick decision din mula kay Haji na alam niyang hindi na makakatakas pa. Ilapag mo na lang yung Feathered Airstrike mo as much as possible. At katulad na lamang ng sinabi ni Midnight, that lethal ignition taking the kill. And ngayon, lamang ang Omega ng 700 gold dahil sa winning team fight na yon. Kapares na rin ng pagong na nakuha nila. At isang minuto pa naman bago natin makikita ang susunod na turtle natin. Napakatahimik ng larong ito. Wala masyadong nagsasakitan. Wala masyadong may sumusubok. Literal, nag-aantay lang tayo ng mga objectives natin. Okay, kung ikukumpara natin na nung game number 1 ay talagang may action. Ngayon, nagamit na rin yung hard guard. MP? Sabay SOD pero walang tinamaan itong si Nosha. Nakatawi pa rin ng mga miyembro ng Smart Omega. Pero susuko na rin sila at hindi na nila ilalaban ito. Wala talaga nangyayari. Nagkakaroon lang ng mga, kumbaga, pagka-counter ng mga engages. The moment na may mangyari doon sa kabila, mag-heart guard si Sean, tapos wag na lang. Hindi na lang tinutuloy. Kasi sabayan din kapag naka-hard guard yung extra shield din, no? To be fair, if you're Smart Omega, medyo happy ka na hindi gumagalaw yung Esmeralda dito sa mapa. So kahit paano nakakapag-pressure ng konti si Ryzen, napipilitan na mag-react si Lansu. And then si MP Taking hindi rin na nagwawala basta-basta yung Lancelot niya. Kasi again, ang pinaka-importanting factor dito sa Smart Omega is papunta sila sa window na kung saan magkakaroon na ng timing dito si Netsky. And ang laki ng labang niya versus the Moskov. Okay, Feather check, nagamit din. Si Kaloy. Ayun! Ay, naku, natabutan ng final slash. Buti nilang may sunog mula doon kay Haji. And ngayon si Lanzo, ipapasok din James as well. May sasalubungin na rin siya. Yung pinagking, kailangan matras. Tapang cycle na, ipapasok si James. Ngayon pupuruhan na ata nila. Nagamit na rin yung hard guard. Kakayanin ba dito ng Smart Omega? SOD. Mama rin yung SOD. Aray ko! Pero naman sa kapasyan ng operations fast. Pero flicker from James. Kasabay pa nga nung wasiwas. MP the King ay tumatahi-tahi na rin. Tatlong miyembro pa ang available. Netsky nandito na rin. And si MP the King ang nagtagumpay. Kailangan ba ito si Haji? Flicker and wings by wings. Para na makaligtas. Pero makikipagsabayan rin si Netsky. Atras muna mga miyembro ng Twisted. At ang nagtagumpay sa pagong. Walang iba kundi si MP. Napakahaba ng laban na yun. Pero parang nakakabigla yun. Pagka-SOD mo, lalapagan ka ng Appraiser's Rat sa gitna. Kaya nga nasakto yung kitang-kita si Nosha. Fortunately for them, ang laki nung effect talaga nung Esmeralda dito sa team fight ng Twisted Minds. Napapaba nila yung buhay ni Ryzen. Even though ganda rin nung play na ginawa ni James, inahabol niya si Nosha doon sa gilid, even committing the flicker. And for Smart Omega, this is very big for them kasi
papasok na sila sa timing nila. Pero in Twisted Minds, again, masaya pa sila eh. Kasi nararamdaman pa rin nung Fredrin na medyo mahirap nga talagang tangkihin itong Twisted Minds. And ang ending, kapag tinangkin niya lahat ng yan, susceptible siya mapatay nung Lancelot. Oh, and so far, no, looking at the items dito para kay Sean, para bang naghihintay pa rin siya para sa kanyang second item na most likely magiging Flask of the Oasis o kaya Talisman. But so far, yung cooldown talaga ng kanyang ultimate ay hindi na talagang kailangan bilangin pa. Ito yung literal na kapag nakita mong nag-heart guard ay hindi mo na i-call na nag-heart guard na to, pare. Oo, sayang sa laway. Sayang no? laway. Sayang laway. Pero maagang pagkakabasag. Actually, trading Cross-map. lang para sa magkabilang kupunan na ito. And napakagandang cross-map play for both teams. Kaya naman equalize na naman ang ating laro. At mukhang may susubok dito sa mid Grabe lane. si James. Pero hindi pa rin matutuloy ang laban na yon. Pero airstrike and the final slash expended. At mukhang lalabas na rin yung mga battle spell nila within 20 seconds. So, unting silip muna sa ating Infinix in-game equipment. Correct me if I'm wrong, Midnight Flask of the Oasis ata patungo ang ating Angela for secondary item. Yeah, additional shield para sa kanyang sasapian. Interestingly enough, hindi nag-rush ng dominance dito si James. Ang pinili niya is Brute Force Breastplate. Siguro ang iniisip niya dito is yung chase potential laban sa Moscow at sa Lancelot. Yun nga yun. Pero sabi ni Epi the King, sige nga, subukan nga natin Netsky. Pero atras muna si Netsky. Pagong ay pupuntahan na rin ng barangay at wala atang contest na magaganap versus ang magiging call. Tinan mo, binuhusan na rin nila ng mga skills dito ang Pagong para hindi umabot si Epi. Wow. Ganda rin kasi noon eh. Ganda nung abang ni Super Yoshi. Alam niya yung dadaanan, yung access nung Lancelot ay naka-threaten yung Unbreakable. So, taas ng confidence ng Smart Omega na i-burst yung turtle. Kanina pa ginagawa ni James to yung lalagyan niya ng mark, yung marka yung minion wave tapos magbe-vengeance and then nang threaten siya ng final slash. At parang naiilang na nga ang pumwesto ang Twisted Minds dahil isa rin lang naman yung pwedeng sabihan ng Angela. And kung sabihin nating ma-displace ang isang target, katulad na lamang ni Kaloy o Lansu, ibig sabihin yan ay mawawalan ng heart guard si MP the King na I would say pinaka-importanting parte ng kanilang lineup sa ngayon in this area na nagto-turtle pa. Pero sa ngayon na Lord na ang paglalabanan, babalik na naman sa 1,000 ang kalamangan ng Omega. At mukhang ang bagal talaga ng takbo ng ating laro. It's 9 minutes in. At 6 na kills pa lamang ang ating nakikita at hindi pa nga nababasag ang mga first tier turrets natin on multiple lanes. Yeah, honestly, even if malaki yung kalabangan dito ng Smart Omega, even if they're stronger in a team fight, kailangan at some point talaga kumuha sila ng towers. Kasi baka by the time na nakuha nila yung, let's say nakuha nila yung Lord, tapos nag-push sila, tapos di naging successful, baka tumawid sila sa window na kung saan lumaki din yung farm nung Moscow. So, sobrang importante for Smart Omega na simulan nila yung pressure ngayon, keep the towers down, para at least hindi makapag-farm or hindi lumobo yung farm ni Nosha. At sakto-sakto, yun na nga kanilang ginagawa ngayon. Omega, babakura na ang turret na ito. Pero mukhang dedepensa na ito ni Lansu. Here comes the heart guard. Mukhang papasok lamang si MP the King. Available na nga rin ang kanyang puncture pero mukhang may sagot na agad ang Twisted Minds doon sa baba. Konting trabaho, si Kaloy ay nahanap. Pero mukhang makakatakas din naman ang badang na ito. 15 seconds bago lumabas sa ating pinakaunang Lord ng larong ito. At mukhang saikuhan ang call ng parehas ng team. Trabaho lang si Nosha dito no? And mapipilitan mag-react actually yung ilan sa mga miyembro dito ng Omega. And ngayon, available na rin ang Oracle para dito kay, kay James. So lalong ihirap tunawin itong Arlot na to. Yeah. Tapos na rin naman na yung flask para kay Sean. So, medyo lalaki yung effectiveness nung Angela, especially yung kung sino man yung kanyang sasapian. So most likely it's gonna be either Lansu or MP the King. Puro ayun lang! Nabuhay. Buhay si Haji. Naramdaman niya yung Torn Rose and Puncture. Sabay normal heals. Kailangan niya mag-replenish ng buhay. May idea dito ang Twisted Minds. Walang Feathered Airstrike for the next few moments. Pero wala silang kakayahan na hawakan at ituloy itong Lord na to. Yun din kasi talaga yung masakit sa Lancelot no? Yung kapag natamaan ka tapos wala kang kasama, ay pwede ka pa niyang sampalin siguro ng mga 1 or 2 times which most cases, no, kapag mage ka o marksman ka, ay sapat na para either mag-burn ng flicker o mapauwi ka. In which case, napauwi naman si Haji. Pero mukhang dahil nandito na nga ang Lord na ito, ay magpapadala ang Twisted Minds na napakaraming miyembro doon sa may bandang Lord Pit. At dito na siguro pumapasok yung advantage na pinag-usapan natin kanina Midnight na pwedeng ipadala yung Angela sa malayo kasama ng Moscow. Kaso ang problema yung hindi rin nila magawa yun kasi hindi nila makita yung Harith. So ngayon, ang makakapagsimula ng slow push ay si Netsky.
And ang problema is, kahit sino pa naman dyan, Moskov or Angela, malaki yung lamang ng Omega, enough to actually just force the fight into this Lord Pit. Okay, ngayon hahawak ulit si Ryzen. Tiwala naman siya kasi may Guardian's Helmet siya. So Super Yoshi and James, aabante na. Sisimulan na ata nila itong aksyon. Hindi tumama. Pero nandun yung final slash. Pupuntahan nito si Epic King. Nakasali mo yung Horjan. Pero si Haji ang makakakuha ng Lord. Kailangan yung matras. Ryzen dito, sinusok lang yung mga damage from Twisted. Pero sabi nila, sige, lalaban tayo. Ang baba na ng buhay. Dito ni Lansu, natamaan pa ng Federer Shag sa pool din ng SOD. Pero hindi na muna sasama si Nosha kasi Torre muna sa ibaba ang kanyang magiging target. At mukhang doon sa trade na yun, Omega, pinili na lamang nilang kumuha ng Torres sa baba at hindi na sila papalagpas sa unang Lord ng larong ito. And for Omega, tuloy ang pagpupush. Nandoon sa top, nagmamarcha ang Lord. Mukhang magpapadala sila ng mga miyembro dito sa may bandang mid lane. Ito uling push ang niluluto ng Smart Omega. Yeah, in fairness, ang ganda ng attempt ni Kaloy para itulak yung Fredrin palayo sa Lord Pit. Kaso nandun yung Princess Wrath. And then, yung awareness din ni Haji na maglagay ng additional damage just in case para hindi manako yung Lord mula sa Smart Omega. Ngayon, kasama nila yung Lord sa itaas. Napailawan na rin ng Twisted Minds. Alam nila na magkakasama ang lahat ng miyembro dito. What? Pero yung final slash! Mapupuro ang si Epic King. At namaalam kagad ng jungler. Mapipigilan ba nila ang pagpulusok dito? Wow! Pasok din si Ryzen with the Todd. Ang tukal dyan, walang tinamaan. Pero si Galoy ay mapapaflicker. Then buhay pa! Itong mga miyembro ng Twisted. Nosha at si Shoni nakakuha na ng kill. Lord ay buhay pa rin naman. Densky, tatower na lang doon sa gitna. At sabi ni Ryzen dito, sige, mamaya na natin pasukin si Sean, Kaloy at Nosha na lang ang natitira. Federer strike. Aray At ko! si Nosha ay namatay. May wave sila sa gitna. Maidadala pa ata dito sa may bandang ibaba. 7 Power seconds lock. para kay Epic King. At base lock na ang magiging call ng bagong barangay. 2-0 sweep.